Narinig ang panalangin ng taong bayan. Forgive us our debt and deliver us from red tape. 141 million pesos mula sa mga delinquent tax payments ang ating naging ganansya. Habang marami nag-iingay sa flood control issue na unang narinig, at alam naman natin, unang nasimulan ang paglalahad nito dito sa lungsod ng Maynila, tayo naman ay tumutok ng kung ano ang obligasyon ng mga kontraktor sa inyo, sa atin, bilang mamamayan ng lungsod ng Maynila. Sabi nga ng ilan, sinisingil nga natin ng buwis. Yung nagtitinda sa kalsada, etneb sa umaga, etneb sa hapon. Pero ito yung mga bilyong-bilyong kontrata, hindi ko malaman, kayo na ang humusga. Paano nakalusot ng 2022, 2023, 2024, 2025? Itong mga bagay na ito sa pamahalang lungsod. Dalawang bagay lang yan. Walang gobyerno o walang malasakit sa tao. But not in Manila. Dahil dito, nakalikom tayo ng 131 million pesos sa contractor's tax mula sa 315 flood control projects simula ng 2022 to 2025 and still counting. Paul, marami pang SOA. Umalsa rin ang ating general fund collection. Halos 2.2 billion pesos kasama na ang NTA or National Tax Allotment. Pinalitan natin ng red tape, ng red carpet. We slashed the numbers of documents required, sped up the process, shorten the timeline or timetable. Noon, umaabot sa isang hanggang 2 buwan bago maaprobahan. Mind you, bago maaprobahan ang renovation or fit-out project. Just imagine, 2 months. Ngayon, ito ay maaaring aprobahan sa loob lamang ng 1 linggo o 3 araw sa lungsod ng Maynila. Para sa mga construction project, residential, commercial, institutional, industrial, mula sa dating 2 hanggang 5 buwang proseso, ngayon ay 3 hanggang 5 araw na lamang ang kinakailangan nila. In fact, last night, before the CDC, I was informed, the one who applied with us last week paid 3 million pesos for zoning fee today. So just imagine what we can do more if we are more efficient and we practice the ease of doing business in the city of Manila. At ito'y hindi laway-laway lang. About 3 weeks ago, more or less a month ago, your MCBA in its board, chaired by yours truly, mula sa 22 dokumentong kakailanganin ng karaniwang hinihingi sa zoning application, ngayon ay 7 na lamang. At kung hindi ka naman pumasa at kailangan mong umapila, from 15 items, ngayon 5 na lamang ang kakailanganin. Dahil sa pagbabagong ito, nakalikom tayo ng 23.6 million pesos sa 350 clients na nag-apply ng zoning at locational clearances ng kanilang mga negosyo sa lungsod ng Maynila. Nandiyan dyan mga restaurant, convenience store,
bangko, ospital, sinihan at iba pang residential at commercial project. Dumami rin ang building permit. Nung araw, pupunta ka sa zoning, pupunta ka sa building permit, dapat tapos na sa normal. Ngunit, anong ginawa? Pupunta ka sa zoning, doon sa maliit na butas, at nagsisilipan kayo. Beri mo nagbabayad ka ng buwis? Ang inalay lang sa'yo, ganitong kaliit na butas at nakakandadong opisina. Literally, nakakandado ang opisina. Dapat tapos ka na, babalik ka pa raw sa zoning. Baka kasi may nakalimutan ka pa. But mind you, to our stakeholders, gone are the days. No more lonely nights. Wala na po sila. Salamat sa mga taga-lungsod ng Maynila. Mula Hulyo hanggang Setyembre ng taong ito, 2,069 permits ang na-issue ng Office of the Building Official. Patunay na bumalik na muli ang tiwala at sigla ng infrastruktura sa pribadong sektor sa lungsod ng Maynila. Umabot sa 702 million pesos ang halaga ng proyekto ng kabuuang lawak na 67,526 square meters na na-issuehan ng nasabing permit. Muling nagtatayo, nag-i-invest, naniniwala sa ating lungsod ang ating mamamayan at negosyante. Kung may mga bagong bahay at gusali, may dagdag ding hanap buhay. Kung noong ay 18.9 million pesos lamang ang nalikom ng business permit mula July to September 2024. Ngayon, tumaas na mahigit kumulang 300% ang nalikom, amounting to 58.9 million pesos sa business tax. Parehong buwan, parehong dami ng buwan. Parehong opisina, ang pinagkaiba, taon at pamunuan. Thanks to our people in business permit. As like what the Secretary of the CDC said a while ago, Director Mark, housing, education, healthcare, these businesses produces 12,752 jobs generated for the city of Manila and for our people. 7.1 billion pesos ang total investment na pumasok sa ating lungsod sa loob lamang ng nasabing panahon. Pati ang Hawker's Peak, saan ka nakakita? Nagbawas na ako, naglinis na ako, nag-clearing na ako. Pero ano ang naging epekto? Mula sa 7 million and 9 pesos, 90 pesos, 90,000 pesos noong July 1 to September of 2024, umakyat sa 10 million pesos in the same period but different year and leadership. Paano nangyari yun? Nagbawas na, tumaas pa ang kita. Kasi po, unti-unti nang nawawala muli si Eddie at Patty. Sa Manila Traffic Parking Bureau, noong Hulyo
hanggang Setyembre 2024, 30 million pesos lamang ang kabuuang kita ng MTPB. Noong tayo'y pumasok, July and September, different year, different leadership, umakyat ng 37 million pesos ang kinita ng nasabing tanggapan. Maigpit pa ako niyan. Bakit kaya? Matanong natin sa ating mga sarili. Patunay na kapag maayos ang sistema, disiplinado ang mga enforcer at malinaw ang direksyon ng pamahalaan, may resulta, may koleksyon, at may tiwala ang taong bayan. At pagsusumikap ng Office of the City Administrator, nakalikom din tayo ng karagdagang 38 million pesos mula sa contractor's tax. Natanggal na ang mga buhol-buhol, salasalabat na records ng ating mga revenue centers. Sa pangkalahatan, napabuti natin ang kalusugan ng ating pinansyal na kalalagayan. Hindi pa po tayo nakakaraos ng todo, malayo pa po tayo. Pero hindi na po tayo nag-iikaos. Kung dati nasa ICU tayo, ngayon pink of health na lang. Paano natin nagawa ito? What is our formula for fiscal stability that we so desire? Dagdag bawas. Ulitin ko. Dati, negative yun. And let's say make it positive. Dagdag bawas. Dagdag na koleksyon through efficiency of collection, bawas gastos o walang kapararakang paggasta ng salapi ng taong bayan. We have diffused the budgetary time bomb that was the surge in job order. At maraming nakaka-relate dito sa loob. Kumpara noong January to June, 9,830 JO. At ang masakit, tatambay ka lang sa kanto, JO8 ka na. Sarap. Sana all maging tambay. You know what's JO8? 14,000 pesos. Wala kang gagawin. Tatanggalin mo lang ang poster ni Isko at Chi. Sarap naman. Pero ngayong July to December 2025, we now cut those things and we cut the category of JO. Mataas na JO, mapanganib na trabaho. Magaang na trabaho, may JO pa rin, pero tama lang ang sweldo. So that we will erase and eradicate demoralization. Saan ka ba naman nakakita? Yung tagadala ng bag ni Direktor, JO8, yung lumulusong sa kanal, JO1. Pagpalitin ko kaya sila. And that is grave injustice to our fellow workers in the city of Manila. We should practice meritocracy based on merit and performance and danger of jobs. 7,023 na lamang po ang JO at 72% na gastusin ang ibinagsak nito. Now, let me show you. Today, we are going to have Meat Buster. As you can see in the screen,
Numbers don't lie. Sa aking mga minamahal na barangay chairman na nandito. Tingnan po ninyo, noong Disyembre, ang JO. January, February, uy, malapit na eleksyon. March na. April, magpapasya na ang tao. Natalo. Noong May. The thing speaks for itself. Sa mata ng mga abogadong mga naririto, res ipsa liquitur. And what we need, what do we really need for us to operate, to function at the bare minimum? Tingnan po ninyo yung ginawa natin noong July. Yan lang ang kailangan natin. Wala nang iba. Kung dumagdag ng kaunti, kung luluwag tayo. Tingnan po ninyo ang difference. That's how we were raped. Whether they accept it or not. That's how they utilize at some way. Pero, tingnan ninyo, ang masamang epekto ng ating ginawa sa lungsod. But then again, ang mga bayarin at ang ating binayaran, hindi lahat malaki. Pero, at least, sa katagang nababasa sa jeep, who does not pay? Hindi nila pwedeng ipukol sa atin. Bakit? Di baling hindi ako nakapag-aral. Di baling high school graduate lang ako. Di baling sabihin na nilang artista lang ako at bobo ako. Di baling ako sa paningin nila ay walang alam. Pero meron ako isang ugali. Hindi po ko manunuba. Mas masakit na tawagin kang estapadora or estapador. Because the things that you bought, the things that you acquired, you should pay. And that I cannot take. Yes, it's hard. It's really hard. I am not complaining. I'm just stating facts. But that is the real situation. We together as government, we must continue to honor our obligation to create certainty in government transaction. And that will send the message to the business sector, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Kahit na nagkagaganyan-ganyan tayo, nairaos natin District 1, District 2. See you tomorrow, District 3, District 4. See you the day after tomorrow, District 5, District 6. Hirap tayo, pero tuloy ang pensyon ng mga senior citizen natin. Sa aking mga minamahal na PWD, mga solo parent, steady muna kayo sa Gedli. Kaya mag-alala, malay nyo, hindi ko nga mukat maisip na makasisingil ako sa contractor's tax, and because of that, we have shared 58 million of that money to Pamantasan Lungsod ng Maynila. 25 million pesos of that money shared to our teachers at the very least. Ang dami nating utang, kaliwat kanan.
ng ginawa nila. Pero, as I have said, kung manatag kayo, kikilalanin ko ang lahat ng iyon. Ipapiyait-piyait lang natin. Makakatawid din tayo. Makararaos din tayo. Naibalik na ang birthday cake. 35,380 na ating mga senior citizen. Nabalik na ang gatas. Kung may gatas sa matanda, sa mga nanay na nanonood, nakikinig, o nandito, may sorpresa kami para sa mga anak nyo sa mga darating na linggo. Napondohan din natin, nako, yari na naman ako. Nabigay na natin yung allowance ng PLM sa estudyante, may utang pa. Malamang sabihin ng UDM, paano naman kami, Yorme? Steady lang kayo sa Gedli. Basta nakaluwag-luwag ako, Arya ng Arya, hanggang meron pang sinulid na nakaikit. Iari ako ng iari ang saranggola. At someday, somehow, aangat din tayo ng todo-todo. Aberya dito, aberya doon. 5-5 ang naging aberya. Maraming nasirang tahanan. Naipundar na gamit. Ngunit, bagamat ang inyong lungsod ay walang kapera-pera, hindi natin kinaligtan. In fact, tinaasan pa natin ang ating financial assistance sa mga nasunugan. From 10,000, ginawa natin 15,000 pesos per family. That is amounting to 62 million pesos so far. Sana wag nang madagdagan sa ating lungsod ng Maynila. But then again, dati-rati, pag nasunugan ka, maghihintay ka ng 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo, ni ho, hindi ka pa mabati ng pamahalaan. Pero ngayon, salamat sa ating mga kawani, sa City Accounting, sa Budget Office, sa City Treasurer, sunog kaninang umaga, payout ngayong gabi. Mabilis na rin sila umilos. I owe it to you. And thank you for listening on the principle behind it when I told you, hindi natin kagad mapapatayuan ng bahay ang mga nasunugan. Ngunit gusto ko maiparamdam sa kanila na may gobyernong pinagmamalasakit sila. Kaya muli, maraming salamat. City Budget, City Treasurer, City Accounting, at MDRRMO. Alam niyo po, at most likely, marami nakakaalam sa inyo, tayo ay iniwanan ng 10.24 billion pesos na commercial obligation. Ano po ang ibig sabihin ng commercial obligation? Ayan po ay mga gastusin pang-araw-araw na kinukuha ng pamahalaan. Gamot, gaas, sabon, gwardiya, construction, and so on and so forth. At ito ang myth buster. May nagsasabi noon, at alam ko sa mga barangay chairman, narinig nyo rin ito. Si Yorme, kaya kami hindi nakapaggobyerno, kaya kami hindi nakapaglingkod. Si Yorme, maraming iniwang utang. Tama, mali? Sinabi nila yun. At ipinaliwanag ko naman kung bakit.
at saan napunta. Pero hindi yun yung punto. Ang gusto ko maging punto at maging aral at leksyon sa atin bilang mamamayan. Huwag tayong magpapabudol. Kasi usong-uso ang budulan. Na JO lang kayo, nalito pa kayo. And I'm gonna address it straightforward. Walang pagkukubli. Totoong nangutang ako sa kasagsagan ng pandemya. Ngunit ang ating inutang ay may takdang kabayaran. Ibig sabihin, kahit 10 o 100 beses kung sabihin ito, pag ang tengang kawali ang kausap mo, talagang magbibingi-bingihan. Uulitin ko, umutang tayo dahil may mandanas ruling akong natagpuan. At ang inutang natin, tinutugon ng mandanas ruling. Kaya, kung ang sasabihin ay kaya tayo walang gamot sa health center, tambak ang basura, walang allowance, walang binigay sa eskwelahan, and so on and so forth dahil sa utang, hindi po totoo yun. Bakit? Tingnan nyo po ang screen ninyo. Wala pa tayong pera pero ang nabayaran ko na utang or commercial obligation na iniwan nila ay umabot na sa 3.1 billion pesos. Ulitin ko, may 15 billion akong inutang na siya naman pinakikinabangan ng tao. Ipaliliwanag ko kalaunan. Ngunit may iniwang commercial obligation na 10 billion. Yan ang epekto ng JO at cash advances. Tanong, Yorme, kala ko ba wala na tayong pera? Paano mo pa nabayaran yung obligasyong iniwan sa iyo ng nakaraang administrasyon? Ayan po, hindi po pwedeng ikubli. 3.1 billion na. Wala pa tayong pera niyan. Tanong, Yorme, nakabayad ka ba sa mga inutang mo sa bangko ng Land Bank at DBP? Ayan din po, 272 million pesos. So which is which? Sino kaya ang tapat at totoo? Ang sabi nga, kapag ka gusto, maraming pagtamad, maraming that thing, it speaks. Meat buster cannot be lied. Pwede ko namang subain, istapahin. Pakita mo yung susunod na page. Yung isang picture, makikita nyo yung mga binayaran kong obligasyon sa kanila. Pulis na nga lang ang utang ko, PWD na lang, saka solo parent eh. Although sa marami pang utang. Gamot na bayaran. Bakit? Bakit natin nagawa yun? Yung una nyong nakita kanina. Yung una nyong nakita na ginawang JO ang pera, imbes na ipambayad sa obligasyong kinuha. So, I think by this time, that will put an end to your doubts in your mind. And I think we have a clearer picture of where we are. But don't worry. Be happy. Makakaraos din tayo. Tanong, totoo ba na may iniwang
10 bilyong commercial obligation. Sila, totoo. Hindi pwedeng ikaila. Ang tanong ng mga Manileño, ang tanong namin, may naramdaman ba tayo sa 10.2 billion na yun? Hindi ako parang humusga. Naghusga na ang taong bayan. Walang naramdaman. Kaya nagtagumpay ang bumalik ka na. Tanungin naman natin, Yorme, baka naman yan ay kapritsyo mo lang. Yang ginastos mo na 15 billion sa pandemya. Tingnan niyo po. Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, Base Community, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, Magsaysay High School. Anak na. 3 taon na hindi pa tapos. Samantalang ginawa natin yung Albert, ginawa natin yung Manila Science, ginawa natin yung Almario, all 10-story, fully air-conditioned public school. Sa loob lamang ng 3 taon, kasagsagan ng pandemya, sabay-sabay na ginawa. Tanong, napapakinabangan ba ito ng taong bayan? Nagagamit ba ito ng taong bayan? Cath Lab, Ospital ng Maynila, Baseco Hospital, 3 taong nakatenga. Cath Lab, 3 taon, by the hundreds of millions. Bakit? As I have said so many times, the people of Manila, to you, to each and every one of you, mahirap, middle class, mayaman. Ano sabi ko? Hindi ako mangingimi na gastusan kita ng milyong-milyong piso kahit isa ka lang, mabuhay ka lang at maduktungan ko lang ang buhay mo't makasama ang pamilya mo. That is our pledge. That is our commitment in delivering healthcare in the city of Manila. Pero wala. Hindi ginamit. Maraming gamit. MRI, CT scan. Itinatago. Huwag daw gamitin, baka magasgas. Wow! Heavy. How come? I am no doctor. But I know how it feels nang mamatay ang lolo ko. Kaharap ako dahil walang dextrose. Umiyak na lang ang nanay ko. I know how it feels na ang isang bata nasa ospital, kailangan iwan siya ng nanay niya sa tabing kama kasi yung nanay niya kailangan maglabada muna para may pambili ng gamot sa kanyang anak sa San Lazaro Hospital noong dekada 80. I know how it feels. I hope you won't feel the same thing. You won't experience the same thing. That is why, that is my pledge and full commitment to the medical sector of the city of Manila. We are 100% going to invest whatever we can, whatever we have, na magkaroon lang ng sapat na pagkakataon, pantay na pagkakataon, ang isang mahirap at isang mayaman, pareho ang gamit sa ospital, parehong may gamot sa ospital, pribado man o pampubliko. Kaya po, sa mga nanay at tatay ko, kulang pa, marami pa. Huwag kayong mag-alala. Maraming salamat sa PhilHealth. Palakpakan natin ang PhilHealth. Palakpakan natin ang DOH. Unti-unti na natin makakamit para sa mga taga-Baseco. We are on track
on qualifying to level 1 accreditation of Baseco or President Corazon Aquino Hospital for the people of Baseco. Sa lahat ng maraming minahal, baka barado na ang puso nyo. Kung kayo ay ma-angiogram, and this goes to the rich, to the middle class, and especially the poor, wag na kayo magpa-angiogram sa pribadong ospital. May angiogram na ang lungsod ng Maynila. In the coming days, once we qualified with the particular numbers, we're going to conduct angioplasty. So if you are going to do angiogram at 35,000, 58,000 at 80,000 pesos sa Maynila, libre, walang bayad. And if mangyari talagang barado ang puso mo, huwag kang mag-alala. Nagtabi na ang ating Manila Health Director, Grace Padilla, ng 25 million pesos pambili ng barbula nyo. So if you're going to spend, or what you call stent, in a proper manner, spend 300,000, 500,000, or 1 million pesos para sa angioplasty ninyo. Huwag na kayong tumosgas. Sa Maynila, libre ang angioplasty. Now, with our commitment to education, we are going to push through with this. Why? We, as city government of Manila, modesty aside, I think we are now the largest healthcare provider as local government unit in the entire country. And we must adapt to the demand by producing more doctors and nurses in the future or other medical allied field. Yan ang pangarap natin. Kanino? Sa anak nyo. Sa apo nyo. At magiging anak ng apo ninyo. Soon, they will have such school. At pag nangarap sila na maging doktor, hindi naman kayo mahirapan. Dahil available na in the coming years itong pasilidad para sa mga estudyante ng pamantasang lungsod ng Maynila. Mga Manileño, mga manggagawa sa pangkalusugan, naibigay na rin natin yung 125 million pesos na PhilHealth share or professional fee ng ating medical and non-medical. At pumanatag kayo, malamang doblado to sa December. Mga kababayan, hindi lamang sa mga nabubuhay natin pinapakita ang Maynila ay may respeto sa kapwa. Yo, yo! Duduyte 2.0 sa vlog na to, wag kang bibitaw, bro. Yeah, yeah, let's go! Hey, hey, yo, yo! Duduyte, palaging andito. Balitang totoo, walang plastikan dito. Sa politika o simpleng usapan, hatid ay raw vlog, diretsong katotohanan. Duduyte 2.0, laging trending ang kwento. Sa YouTube, hanap mo to, political vlog na swak sa'yo. Banat makiride, wag na magpahuli. Sa bawat issue, may banat si Dode. Wala na, seryoso pa. Duduyte 2.0, siguradong panalo ka. Duduyte 2.0,
sa lahat ng viewers ni Dodoy Te, ito, yun, steady lang kayo dyan sa Gedli, ha? Please continue to watch the videos and please do subscribe. Ingat kayo. God first. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like